yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayanang Pilipino. Alam nyo, may hawak pa silang listahan ng mga posisyon eh. Sinabi ko, hindi ko titingnan yan. Suli mo yan doon sa amo ninyo. Tapos nagtanong sila, ano bang gusto mo? Sabi ko, ito lang. Ilaglag nyo si Smartmatic publicly. Tapos i-disqualify niyo, i-blacklist ninyo. Quits na tayo. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng posisyon. Ilaglag mo lang si Smartmatic. Quits na tayo. Tapos next meeting, hindi raw pwede magagawa ni Bongbong Marcos yun. Akala ko ba, sinabi mo, dinaya ka ni Smartmatic. Sabi mo, ang binibenta ni Smartmatic ay dayaan system. Ngayon pala, ikaw na naman ang mandaraya. Sinungaling! 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 Ano si Marcos at ang asawa? Saksakan ng kasinungalingan yan. Alam nyo, sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos akong pumasok sa inyo at tumulong. Kakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko. Kung hindi, ilalabas ko pa. Mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung mukha niya. Ilabas na yan! 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 Okay, bigyan ko kayo ng clue. Alam nyo, mga kababayan, na-promise ko yan sa kanila. So kahit pa ang pangako ko ay binigay ko sa demonyo, tutuparin ko yung pangako ko. Hindi dahil demonyo siya, dahil ako to. Pinangako ko yan, paninindigan ko yan. Pero, bago ako pumunta ng Cebu at magsalita doon, pinakasuhan nila ako sa IBP para tumigil ako. Ang sabi ko kay Lisa Marcos doon sa Cebu, inunahan mo na ako. So, bigyan ko kayo ng clue. Itong babaeng to, ang nagmamanipula ng kanyang asawa na maluklok talaga sa Malacanang. Hindi lang ang election system ng Smartmatic ang minanipula, pati institusyon ng gobyerno. Sa panahon na nagprotesta sila, hindi nila ako pwedeng questionin dahil I am at the center of it all. At may ebidensya ako laban kay Lisa Marcos. Ilalabas ko to sa tamang panahon. Ilabas na yan! Okay, sige, continue. Mga kababayan, ito nga aking mga pinagsasabi rito, ha? Hindi ito galing lang sa bunganga ko. Nag-execute na ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado at nanumpa doon sa aking sinalaysay. Nasa Facebook ko yan. You can download it. 15 pages na affidavit laban kay Lisa at Bongbong Marcos. Hindi ako aakyat dito sa entablado na hindi ko muna ginawa ang aking affidavit para walang lusot ang mga kalaban ng taong bayan. So ito, ano bang nakikita ninyo na magkaparehong aspeto ng buhay ko sa ilalim ng paninilbihan sa mga Marcos na to at sa kalagayan ni Pastor Kibuloy, ni SMNI, ni Maharlika, ni Attorney Trixie Cruz. Sino pa bang iba? Marami pa. Di ba?
Marami pa. Si Pebbles. Oh. Anong sitwasyon na magkapareho kami? Mga kababayan, trinidor kami